Kabanata 1781. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Knowles, mukhang walang malasakit at mabagsik gaya ng dati. Mukhang napaka-confident mo. Ngumiti si Zenobia at lumapit sa kanya. Siyempre, confident ako. Maliban sa pagiging anak ng Goldman, wala nang iba pang maibibigay sa iyo si Daisy. Samantala, iba ako. Kaya kung gawin ang lahat para sa iyo, at sisiguraduhin kong makikita mo ang aking kinang sa paglipas ng panahon. The moment she was about to hug Knowles, tinulak siya nito palayo sa kanya. Bumagsak siya sa lupa, inangat ang kanyang ulo sa gulat, napatitig sa kanyang madilim at malamig na liwanag na nakasisilaw, at hindi maiwasang manginig. Bumaba ang tingin ni Knowles sa kanya. Sa tingin mo kaya mong hamanin ang bottom line ko nang walang prinsipyo dahil lang sa kinilala ka ng lolo ko bilang diyosa niya. Nagngangalit si Zenobia. Ano ang bottom line na tinutukoy mo? Daisy, tumagilid si Knowles, kinurot ang baba, at nanunuya. Kung ang mga babala ay hindi gumana sa iyo, babaguhin ko kung paano ko ihahatid ang aking mensahe sa iyo. Nanginginig siya ng husto. Anong balak mong gawin sa akin? Binitawan siya ni Knowles, naglabas ng panyo, at pinunasan ang mga daliri. Parang walang pakialam ang tono niya habang sinasabi, "The Livingstons and you, isa lang ang mailigtas mo ngayon." Nagpakawala siya ng isang malungkot na tawa, at isang pahiwatig ng kalupitan ang bumungad sa kanyang mga mata. Plano mong gumawa ng move sa Livingstons. Imposible yon. Kahit na may kapangyarihan si Knowles na gawin ito, ang Knowles Group ay hindi pa nakakapagtatag ng matatag na panghahawakan sa bansa, kaya gaano man siya kalakas, hindi siya dapat makipag-ugnayan at gumawa ng move on the Livingstons that's located all the way in Honeyston. Siya ay tumugon ng mahinahong ugong at itinuwid ang kanyang posture. Sana ay maaari kang magpatuloy sa pagkilos ng may kumpiyansa sa hinaharap, Miss Livingston. Pagkatapos ay itinapon niya ang panyo, lumagpas sa kanya, at umalis sa pavilion kasama si Edison nang hindi lumilingon. Bahagyang nanginig ang nakakuyom na mga kamay ni Zenobia. Alam niyang pinagbabantaan siya nito kasama ang mga Livingston. Kung ang kanyang target ay ang Livingstons, tiyak na imposible. Ang sumunod na araw ay isang katapusan ng linggo. Nang marinig ang pagtunog ng doorbell, nagmamadaling bumaba si Daisy, nakaka-fresh lang sa sarili at binuksan ang pinto. Ang taong nakatayo sa labas ay si Knowles. Natigilan siya saglit at saka tumawa. Bakit ka nandito? Sa pagtingin sa kanyang nakangiting mga mata, inabot ni Knowles at kinurot ang kanyang magandang pisngi. I've come to see you. Tinanggal ni Daisy ang kamay nito sa pisngi niya. Tigilan mo nga ang pagkurot sa mukha ko. Masisira. Hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Hindi magiging problema ang pagiging pangit. Hindi makakaapekto ang pagmamahal ko sa'yo. Kumunat ang noo ni Daisy. Baka wala kang pakialam, pero ako. Iniunat ni Knowles ang kanyang kamay, hinawakan siya sa kanyang mga bisig, ibinaba ang kanyang ulo, at hinalikan siya sa pagitan ng mga kilay. Sige, titigil na ako sa pang-aasar sa'yo. Nandito ako para sabihin sa iyo na isang linggo akong aalis sa isang business trip. Natigilan siya sa balita at tumingin sa kanya. May business trip ka? Oo, kaya nga ako pumunta para makita ka. Aalis ka ngayon. Hindi napigilan ni Knowles na matawa nang makita ang hindi pagnanais na kumikislap sa kanyang mga mata at niyakap siya. Anong meron sa pag-aatubili? Kinagat niya ang labi at idiniin ang palad sa dibdib nito para maramdaman ang init nito. Saan ka pupunta? Sa ibang bansa. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito, lumabo ang tingin nito, at bahagyang humigpit ang mga braso nito habang yakap-yakap siya. Don't worry, babalik din ako agad. Nang aalis na sana siya, biglang hinawakan ni Daisy ang laylayan ng manggas niya at bamulong, kung gayon, kailangan mong mag-ingat. At tandaan na tumugon sa aking mga mensahe sa oras. Hindi ka pinapayagang makaligtaan ng alinman sa mga ito. Ang ikalawang kalahati ng pangungusap ay binigkas na may kaunting pahiwatig ng kawalang kasiyahan. Hinawakan ni Knowles ang kanyang baba sa kanyang palad at bahagyang itinaas ang kanyang mukha, halos walang pores ang kanyang maganda at maselang mukha at mukhang kasing ganda ng pagpipinta. You have my word. Ngumuso siya. Don't lie to me. Hinalikan siya ni Knowles sa labi. Pagkatapos ng maikli ngunit intimate na sandali, oras na para maghiwalay ang dalawa. Pinadaan ni Knowles ang daliri sa labi niya bago umalis. Magpakabait ka. Namumula ang pisngi nito na parang kamatis habang sinusuyo siya na para bang sinusuyo ang bata. Alam ko, bumalik si Knowles sa sasakyan. Nakaupo si Edison sa driver's seat at tiningnan siya sa rearview mirror. Sir, gusto mo ba talagang pumunta kay Honeyston? Delikado ba?
Kabanata 1782. Dumungaw si Noel Ace sa bintana, at saglit na tumigil ang kanyang tingin sa villa ni Daisy. Inilihim niya kay Daisy ang kanyang paglalakbay sa Honeyston dahil ayaw niyang mag-alala ito. Ang paglalakbay na ito ang susi sa tagumpay o kabiguan. Sumagot si Edison, ngunit hindi mo kailangang ipagsapalaran ito. Sinaktan ni Miss Livingston si Miss Vanderbilt, at may gagawin ang mga Goldman tungkol dito. Napangiti si Noel Ace, at nanlabo ang kanyang mga mata. Maaaring hindi ako kasing husay ni Nolan Goldman, ngunit hindi ko planong umasa sa Goldmans para lutisin ang usaping ito. Kailangan kong ibigay lahat ng mayroon ako. Pagkalipas ng 2 araw, sa kolehiyo, nakaupo sina Daisy at Freya sa kafe, at medyo nagulat si Freya sa business trip ng kanyang pinsan. Naging maayos naman ang lahat. Bakit kailangan niyang mag-abroad bigla? Nagkibit balikat si Daisy. Hindi ba lahat ng negosyante ay kailangang tumakbo? Ganon din ang buhay ng tatay at nanay ko. Lumapit si Freya sa kanya at biglang sumeryoso. Pwede ba kitang tanungin? Anong meron? Natulog na ba kayong dalawa? Ano? Nag-init ang pisngi ni Daisy. Tumingin siya sa paligid ng hindi malay at walang patutunguhan bago tumugon sa mahinang boses. Ano ang iniisip mo? This question is way too straightforward, isn't it? Ay nalalayan ni Freya ang ulo niya gamit ang kamay niya at parang nagulat siya. So that's no. Tinakpan ni Daisy ang mukha niya. Hindi naman. Hindi ba yan ang magagawa lang pagkatapos ng kasal? At saka, kung malalaman ni na Waylon at Colton na ginawa ko na ang ganito bago ako ikasal, malamang na pira-piraso nila ako, patuloy ni Freya. Dahil ba ito sa kawalan ng kakayahan ni Noel Ace sa isang tiyak na aspeto ng buhay? Nawala nang masabi si Daisy. Siya ay ganap na hindi nakaimik, ngunit kilala niya ng husto si Freya upang malaman na hindi siya isang taong mahilig magchismis at magtanong ng mga ganoong katanungan. Bakit mo ako tatanungin ng ganito bigla? Mahinahong sagot ni Freya, hiniling sa akin ng punong editor na magdagdag ng ilang maaalab na eksena sa aking nobela para makaakit ng mas maraming mambabasa. Kailangan ng plot pero wala akong karanasan sa departamentong ito. Napangisi si Daisy dahil sa galit. You need something for your plot, and you're asking me for help. May boyfriend ka, at ako wala. Hindi alam ni Daisy kung ano ang masasabi niya para sagutin iyon. Ang sagot ni Freya ay napakalohikal at malinaw na naging dahilan upang siya ay nawalan ng mga salita. Paglabas ng dalawa sa kafe, biglang may lumabas na kotse at dahan-daang huminto sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, ibinaba ang likurang bintana. Nang makitang si Waylon iyon, tumawa si Daisy, dumiretso, at humiga sa bintana na may ngiti sa kanyang mukha. Waylon, bakit ka nandito? Napatingin si Waylon sa kanya. May klase ka pa ba sa hapon? Natigilan siya ng ilang segundo at umiling. Hindi, self-study sessions lang ang meron ako. Tanong ni Waylon, care to have lunch with me? Bumalik ang tingin ni Daisy kay Freya. Nakita ni Waylon ang kanyang reaksyon, naunawaan niya kaagad ang ibig sabihin nito, at nakangiting nagmungkahi, pwede siyang magsama. Nakikita niyang kaibigan talaga ang tingin ni Freya kay Daisy, kaya hindi niya pinigilan si Freya na lumapit at manatiling malapit kay Daisy. Tumawa si Daisy, tumakbo papunta kay Freya, at hinawakan ang kamay niya. Freya, tara sabay na tayong kumain. Isinukbit ni Freya ang kanyang bag sa kanyang balikat at tumango. Okay, umikot siya sa sasakyan at sumakay sa front passenger seat, at sinundan siya ni Daisy at sumakay din sa kotse. Ang Beast Seafood Restaurant ay ang pinakanatatanging artistikong restaurant sa Yarramur. Ang mahabang hapagkainan ay nagparamdam na parabang kumakain ng mga costumer sa isang kastilyo sa isang fairy tale. Makikita rin ang mga puting kandila na nakalagay sa mesa, kaya naman napaka-immersive nito. Ang mga specialty ng restaurant na ito ay ang king crab at grilled tenderloin steak nito. Binalatan ni Daisy ang shell ng alimango gamit ang isang kasangkapan, tinikman ang masarap na karne ng alimango, at ngumiti sa kasiyahan. Wow! Ang sarap na ito! Waylon, this seafood restaurant that you found is out of this world. Pinutol ni Waylon ang kanyang tenderloin steak gamit ang kutsilyo at tinidor at itinaas ang kanyang tingin. Your Uncle Yorick is the one who introduced this restaurant to me. I know you've been craving some seafood. Kinagat ni Daisy ang kutsara at humajijek. Pagkatapos ay lumingon siya kay Freya at nakita niyang medyo maliit ang bahagi ng pagkain sa plato ni Freya, kaya mabilis siyang naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Freya, nasa bahay ang kainan na ito, kaya huwag kang mahiya. Kumain ka pa. Kabanata 1783.
Sumimsim si Freya ng chicken and mushroom soup, medyo nabulunan dahil sa pahayag ni Daisy, at nginisyan. Ayos lang, hindi rin ako madalas kumain ng ganito. Ang payat mo naman, dapat kumain ka pa. Tumimbang ako ng 110 pounds, at ikaw, bilang isang taong tumitimbang ng kaunti sa 90 pounds, ay talagang may nervyos na tawagin akong slim. Natigilan si Daisy. Si Freya ay 5 feet 7 inches, at 110 pounds na ang pinakakaraniwang timbang para sa kanya. At ako ay 5 feet 3 inches, ngunit dahil mas binibigyang pansin ko ang pagpapanatili ng aking hugis, hindi ko kailanman pinayagan ang aking sarili na tumimbang ng higit sa 100 pounds. Inangat ni Waylon ang kanyang tingin at sumulyap kay Daisy. Oo, totoo na pamayat ka na. Inilipat niya ang hiniwang loin steak mula sa kanyang plato papunta sa kanya. Magiging mas malusog ka lang kung tumimbang ka ng bahagya sa 100 pounds. Nag-iba ang ekspresyon ni Daisy. That's considered fat, okay. Paano ko may kukumpara ang sarili ko kay Freya? Si Freya ay matangkad, kaya ang pagtimbang ng higit sa 100 pounds ay itinuturing na normal. Ngunit napakaikli ko, at magmumukha akong matambok kung tumimbang ako ng higit sa 100 pounds. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Waylon. Hindi naman mukhang mataba si Freya. Kung tutuusin, tama lang ang itsura niya. Natigilan si Daisy. Ang mga aesthetics ng mga lalaki ay ibang-iba sa mga babae. Iniisip ng mga babae na magmukhang payat ay ang sobrang payat, habang ang mga lalaki naman ay nag-iisip na ang isang tao ay mukhang payat kapag ang isa ay medyo mabilog. Ang hugis ng katawan at timbang ni Freya ay medyo karaniwan. Tamang-tama ang hitsura niya dahil hindi siya mataba o payat, at lahat ng laman niya ay tumubos sa mga tamang bahagi ng kanyang katawan. Ibinaba ni Daisy ang ulo para tingnan ang katawan niya at saka tumingin kay Freya. Siya ay may isang mahusay na figure, ngunit ito ay walang kung ihahambing sa Freyjas. Nagkataon namang may boses na nanggaling sa loob ng restaurant sa mga oras na ito. Lumingon si Daisy at tumingin sa direksyon ng boses, si Zenobia iyon. Matapos mabangga ang isang taong kinaiinisan niya to the bone sa restaurant, ang king crab ay hindi na kasing sarap ng 1 minuto ang nakalipas. Lumapit si Zenobia kasama ang kanyang sekretarya at 2 bodyguard at nakita si Daisy. Miss Vanderbilt, nagkataon lang. Napangiti si Daisy. Oo, nagkataon lang. Dama po ang tingin ni Zenobia kay Waylon. Sa dinami-dami ng lalaking nakilala niya sa buhay niya, bukod pa kay Noel Ace, na ikinagulat niya sa hitsura, ang lalaking nakaupo sa harapan niya ay kamukha ni Noel Ace. Kaya lang iba ang ugali niya kay Noel Ace. Kung ikukumpara kay Noel Ace, ang kanyang hitsura ay mukhang mas oriental at nakareserba. Naglabas siya ng aura na mas mature at karanasan, na nagbibigay sa iba ng medyo mahigpit at mabigat na sensasyon. Ang sekretarya ay nagtrabaho para kay Mr. Livingston bago ito at pamilyar sa hitsura ni Waylon. May naalala siya, lumapit kay Zenobia, at may ibinulong sa tenga nito. Nagulat si Zenobia, saka ngumiti ng matino. Itong Ginoo ba ang pinakamatandang young master ng Goldmans? Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Zenobia, Zenobia Livingston. Inabot niya ang kamay niya para batiin siya. Ibinaba ni Waylon ang kanyang kutsilyo at tinidor at inabot. Gayunpaman, ang pinuntahan niya ay ang panyo sa mesa. Pinulot niya iyon para panasan ang kamay at tila wala sa planong makipagkamay kay Zenobia. Ang kamay ni Zenobia ay awkwardly nakabitin sa himpapawid, at binawi niya ito ng hindi natural na may bahagyang matigas na ekspresyon. Napakabastos para sa iyo na tretuhin ang isang babae ng ganito, Mr. Goldman. Inilagay muli ni Waylon ang panyo sa mesa, itinaas ang kanyang ulo, at walang pakialam na nagtanong, tinuturuan mo ba ako kung paano ko dapat gawin ang mga bagay-bagay? Hindi niya pinansin ang pag-iral niya mula simula hanggang wakas. Sinubukan ni Zenobia ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang ekspresyon at magpakawala ng ngiti. Bakit ko naman gagawin yon? Marahil ay medyo biglaan ang ginagawa ko. After all, first time nating magkita, kaya baka napagkamalan mo ako Mr. Goldman. Napangisi si Waylon. Miss Livingston, iba ka talaga sa mga babaeng kilala ko. Masaya niyang tinanggap ang pahayag nito. Kukunin ko ito bilang papuri mula sa iyo, Mr. Goldman. Idinagdag ni Waylon, ang Earth ay hindi umiikot sa iyo, Miss Livingston, kaya huwag kang masyadong magulo. Nawala nang masabi si Zenobia. Hindi napigilan ni Daisy ang humalaklak, at ang lakas ng tawa na ito ay lalong nagpahiya kay Zenobia. Huminga siya ng malalim.
Mr. Goldman, maaring hindi ako kasing haral at kagalang-galang gaya ninyong mga Goldman, pero marunong akong rumspeto ng mga tao. Kabanata 1784. Tumanggaw si Waylan. So, paraan mo ba ng paggalang sa iba ang pagpilit kay Knowles na pakasalan ka? Kung ganoon ang kaso, isa kang matuwid na tao. Isang bakas ng galit ang lumabas sa ilalim ng mga mata ni Zenobia. This is a matter between Mr. Knowles and me. Hanggat may relasyon pa siya sa kapatid ko, hinding-hindi ako papayag na mag-exist ang affair sa inyong dalawa. I can't tolerate the fact that I'm looking at a maruruming babae. Naiintindihan mo ba ako? Mula sa simula hanggang sa huli, hindi sumobra si Waylan sa kanyang pagpili ng mga salita, hindi man lang siya napapagod, ngunit ang kanyang sinabi ay labis na nakakasakit at nakakabaliw. Nanginginig ang nakakuyom na mga kamao ni Zenobia, at sa isang iglap ay lumabo ang kanyang ekspresyon. Nasa Yaramor tayo, hindi Slakova. Gaano man kalakas ang mga Goldman, wala kang posisyon na kumilos ng hindi makatwiran at walang pakundangan sa ibang bansa. Sumunyap si Waylan sa kanya at bahagyang damilat. Taga-Haniston ka mismo, so saan ka nag-ipon ng lakas ng loob para sabihin yan? Ngumisi siya. Iba ako. Ako ay isang natatanging panauhin ng maharlikang pamilya at apo ng Diyosa. Napaka-sarcastic ni Waylan. Nakialam ba talaga ang mga Livingston sa mga panloob na gawain ng maharlikang pamilya ng Yaramor? Hindi katakatakang ikaw ay punong-puno ng iyong sarili. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zenobia. Kalokohan, ano bang pinagsasabi mo? Ang sinabi niya lang ay maaaring maging sanhi ng mabilis at madali na pagpunta sa timog. Ang pinakabawal sa relasyong diplomatiko ng dalawang bansa ay ang isang taong nakikialam sa mga panloob na gawain ng bansa. Kinilala siya ng hari bilang kanyang Diyos apong babae dahil lamang sa paghanga niya sa kanya, ngunit karamihan sa mga maharlika ay talagang nadama na ito ay isang bagay na hindi nararapat na gawin. Siya ay mula sa Haniston, kaya ang pagiging masyadong malapit sa maharlikang pamilya ay hindi maiiwasang lumikha ng hindi kinakailangang mga hinala. Kapag ang mga salitang ito ay kumalat sa publiko at pinalakas ng media, maaari siyang akusahan ng especially iya. Noong una ay inakala niya na ang mga salitang ito ay magpapaunawa sa mga Goldman na wala sila sa Slakova, at hindi ito isang lugar kung saan magagawa nila ang anumang gusto nila. Ngunit sinong mag-aakala na ang iyang master ng Goldmans ay hindi isang taong dapat pagtripan? Wala pa ring respeto si Waylan sa kanya. Isa ka lang na nagpapabor sa mga taong nakahihigit sa iyo. Wala ka man lang kadugo sa royal family. At narito ka, nagtuturo sa amin na tayong mga Goldman ay dapat kumilos. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito? Ito ba ang kanyang kamahalan, ang hari? Ang mga kamay ng Goldmans ay hindi kasing haba ng mga Livingstons, kaya hindi namin sinusubukang makisali sa royal family ng ibang bansa ng basta-basta. Gayunpaman, ang sinumang maglakas loob na maglagay ng isang daliri sa sinuman sa pamilya, ang background ng tao ay magiging walang kaugnayan kaagad. Maging ang maharlikang pamilya ay hindi magiging sanhi ng paghila ng mga suntok ng Goldmans. Kung hindi pa rin ito sapat para kumbansihin kang tumayo, bumalik ka sa hari at sabihin sa kanya ang sinabi ko sa iyo. Tingnan natin kung susuportahan kanya pagdating sa usaping ito. Pabalik-balik ang ekspresyon sa mukha ni Zenobia na para bang isa itong magic show. Pinakalma niya ang sarili, mariing tinitigan si Daisy, tumalikod, at agad na umalis. Sinubukan ni Daisy ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang pagtawa, at sa sandaling umalis si Zenobia sa eksena, tumawa siya ng malakas at binigyan si Waylan ng thumbs up. Waylan, anong palabas? Dinalhan siya ni Waylan ng mga side dish. Hindi na kailangang magpakita ng respeto sa gayong tao. Kahit na kumilos ka sa kanya, kakayanin ng mga Goldman ang mga kahihinatnan para sa iyo. Gets mo ba ako? Ay nalalaya ni Daisy ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at ngumisi. Hindi na ako bata. Hindi ko hahayaang aibulin niya ako. Tinitigan ni Freya ang magkapatid, saka ibinaba ang mga mata at nagpatuloy sa pagkain. Nakikita niya na ang saloobin ni Waylan kay Zenobia ay nagmula sa chismis na umiikot kina Zenobia at Daisy. Nagpakawala siya kay Daisy. Bagamat magkaiba ang mga personalidad ng magkapatid na Goldman, ang tanging bagay lang sa kanila ay pareho silang mabubuting kapatid na gagawin ang lahat para protektahan ang kanilang kapatid. Dumidilim na ang langit, at pinabalik sila ni Waylan pagkatapos ng hapunan. Ang bahay ni Freya ay hindi matatagpuan malapit sa Daisy's. Ang isa ay matatagpuan sa katimugang rehiyon ng lungsod, at ang isa ay nasa hilagang rehiyon.
Kaya naman, malamang na hiniling ni Freya sa driver na huminto at pababain siya sa isang intersection dahil ayaw niyang bumiyahe sila ng masyadong malayo para sa kanya. Hindi alintana ni Daisy ang dagdag na milya. Ayos lang. Maaari tayong maglakbay ng kaunti pa. Kami ang nagyaya sa iyo na kumain. Paano ka namin papauwiin mag-isa? Ayos lang, kakatapos lang namin kumain ng hapunan, at hindi rin magtatagal bago ako nakauwi. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin na mamasyal sa ganitong oras. Bumaba si Freya sa sasakyan at nagpaalam sa kanila. Medyo nalungkot si Daisy nang tingnan niya ang figure ni Freya habang siya ay umalis mag-isa. Hindi naman kasi ako nakapunta sa bahay niya, kaya paano siya makakauwi saglit lang. Kabanata 1785. Hiniling ni Wayland sa driver na huminto sa pagmamaneho. Sasakay tayo ng taxi pabalik. Susundan mo si Miss Pruitt at siguraduhing ligtas siyang makakauwi. Tumanggo ang driver. Pagkababa ng dalawa sa sasakyan ay lumingon si Daisy para sumulyap kay Wayland. Wayland, you're the best. Itinaas ni Wayland ang kanyang kamay at hinimas ang tuktok ng kanyang ulo. Dahil alam kong may pakialam ka sa mga kaibigan mo. Niyakap siya ni Daisy, isinandal ang ulo sa balikat nito, at humajejek. Then I must say that you know me the best. Nang gabing iyon, sa mansion ng Knowles, tumayo si Diana sa silid at sinubukang tawagan si Noel Ace, ngunit hindi niya makuha ang telepono nito. Pagkatapos maligo ni Rick ay lumabas siya ng banyo, nagpunas ng buhok gamit ang tuwalya. Ano ang mali? Lumingon si Diana na may pag-aalala. Mahal, sabi ni Edison may business trip si Noel Ace. Gusto ko lang sana siyang tawagan pero hindi ko siya mapuntahan. Ngumiti si Rick at iniwan ang tuwalya sa counter. Masyado kang kinakabahan. Nasa hustong gulang na si Noel Ace at alam kung ano ang gagawin. He'll be fine. Kumunat ang noo ni Diana. Kahit na si Rick ay gumagawa ng mahusay na trabaho sa pag-aliw sa kanya, siya ay may masamang pakiramdam. Sinabi lang sa kanya ni Edison na umalis si Noel Ace sa isang business trip, ngunit hindi niya sinabi sa kanya kung saan siya nagpunta. Pakiramdam niya ay parang may tinatago si Edison sa kanya. Makalipas ang 3 araw, sa Knowles Group, nakaupo si Edison sa opisina. Hindi niya makontak si Noel Ace nitong mga araw na ito. Sa sandaling iyon, biglang nanggaling ang boses ng sekretarya sa labas ng koridor, at tinulak ni Diana ang pinto ng opisina. Tumayo siya. Madam. Nagmamadaling pumunta si Diana sa desk at direktang tinanong siya, saan napunta si Noel Ace? Sinabi mo sa akin na 1 linggo siyang nasa business trip. Ngayon ay 5 araw na, at wala akong narinig na salita mula sa kanya sa nakalipas na 5 araw. Ano ba ang tinatago mo sa kanya? Ibinaba ni Edison ang ulo habang nag-aalangan. Seryoso ang itsura ni Diana. Edison, dapat bigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Ano ba talaga ang ginagawa niya sa labas? It's okay to travel for business, but there's no reason para hindi ko siya makontak. Ni hindi ko alam ang pinakapangunahing impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa paglalakbay na ito. Masyado akong hindi mapakali at hindi mapalagay nitong mga ilang araw na nanaginip pa nga ako na may nangyari sa kanya, kaya paano ko patuloy na hindi papansinin ang buong bagay na ito. Huminga ng malalim si Edison at tumugon na may bahid ng guilt sa kanyang mga mata. I'm sorry, madam. Ang iyong master. Pumunta siya kay Honeyston. Nagulat si Diana. Ano? Hindi rin makausap ni Edison si Noel Ace, at alam niya ang tungkol sa plano niya, kaya hindi na niya ito mailihim. Ayaw ng iyong master na may makaalam kung saan siya nagpunta, kaya sinabihan niya akong ilihim ito. May gagawin daw siya sa Honeyston. Sandaling natahimik ang opisina. Matagal na natahimik si Diana sa pwesto at nagtanong, may kinalaman ba ito sa Livingstons? Tumanggaw si Edison. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Diana ang sarili. Nasisiraan na ba siya ng bait? Ano ang maaari niyang gawin sa tahanan ng Livingston? At paano niya planong harapin ang mga Livingston na mag-isa? Ibinaba ni Edison ang ulo at hindi umimik kahit isang salita. Sa katunayan, naramdaman ko rin na medyo mental ang plano niyang Master Knowles. Hindi lang kaunti. To be exact, it's pretty crazy. Dahil sa kanyang determinasyon na ibigay ang lahat ng mayroon siya, malinaw na ang nakakatakot kay Young Master Knowles ay hindi ang kanyang kayamanan at kalupitan ngunit mas determinado siya kaysa sa iba, kaya determinado na ang kanyang buhay ay isang bagay na kusal niyang ipagpapalit upang makamit ang isang bagay. Dagdag pa, palagi niyang nahuhuli ang iba sa pamamagitan ng hindi paglalaro ng kanyang mga barahan ng naaayon. Iyon ang dahilan kung bakit siya mapanloko at nakakatakot.
Biglang humakbang si Diana, hinawakan siya sa kwelyo, at naging sobrang emosyonal. Edison, anong gagawin niya? Sabihin mo sa akin kung ano ang plano niya. Ibinaba ni Edison ang kanyang tingin at natahimik sandali. Plano niyang pasukin ang mga Livingston sa kapinsalaan ng kanyang sarili, na pumukaw sa hinala ng maharlikang pamilya sa mga Livingston. Kabanata 1786. Bumitaw si Diana at umatras ng 2 hakbang, namumutla ang mukha. Sa sandaling iyon, ang server, na nakakulong sa loob ng 7 araw, ay inilabas. Lumabas siya ng pinto at pumasok sa isang kotseng nakaparada sa hindi kalayuan. Umupo si Zenobia roon habang nasa gitna ang bintana sa likod. Sinenyasan siyang pumasok sa sasakyan. The moment he sat her down, he started frantically begging, "Miss Livingston, I swear that I didn't sell you out. Please, bitawan mo na ako." Kinuha ni Zenobia ang isang envelope na may laman na cash mula sa kanyang bag at iniabot sa kanya. "Alam kong hindi mo gagawin, kaya kinita mo ito." Kinuha ng server ang sobra, at ito ay mabigat at makapal. Medyo may halaga sa loob nito. Nakangiting tumingin sa kanya si Zenobia at sinabing, "I need you to do something for me." Mukha siyang nabigla at agad na ibinalik ang pera sa kanya. "Miss Livingston, hindi na po ako pwedeng ikulong ulit. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na sa pagkakataong ito." Pinutol siya ni Zenobia at ibinalik sa kanya ang sobra. "May kailangan ka lang linawin." Na-curious siya, kaya maingat niyang tinanong kung ano iyon. Lumapit si Zenobia at bamulong sa kanyang tenga, na ikinagulat ng server. Nasa kalagitnaan ng pagsusulit ang mga mag-aaral sa drama, teatro, at pelikula, at isa ito sa mas mahirap na paksa para sa kanilang huling taon na papel. Kahit na ang bawat estudyante ay may parehong script, ang naiiba ay magkakaroon ng mga sitwasyon na nangangailangan ng improvisasyon, at ang mga propesor lamang ang nakakaalam nito. Ang mga mag-aaral ay kailangang mag-improvise nang walang pagkakataong maghanda kapag sila ay dumating sa mga sitwasyong iyon. Iyon ay upang subukan kung gaano sila kahusay na gumanap bilang mga artista. Kabisado ng mga estudyante ang script sa labas, ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanilang mga pagtatanghal. Kapag nagkaroon ng pagbabago sa pagganap, ang mga linya ay kailangang improvised, at ito ay susubok kung gaano kabilas ang mga mag-aaral ay maaaring umangkop upang gawin itong maayos. Mas mahirap iyon kaysa gumanap ng walang script. Si Daisy ay nakaupo roon na isinasaulo ang script dahil gusto niyang makapasok hanggat maaari. Nakita ng katabi niyang estudyante na kabisado pa niya ang script kaya na-curious siya. "Daisy, bakit nag-memorize ka pa? Hindi ba sabi ng professor na hindi tayo masyadong umaasa sa script?" Tumangala si Daisy at ngumiti. "I know, but we need to follow the script before it change." Napabuntong hininga ang estudyante. "Masyadong mahirap ito, at kailangan nating mag-improvise. Hindi kakayanin ng puso ko." Tinapik ni Daisy ang balikat niya. "It's fine, believe in yourself." Napangiti siya. "Salamat." Ang mga mag-aaral na dumaan sa pagsusulit ay hindi nagawang mag-improvise dahil nagbago ang script at storyline, o may mga biglaang pagkaantala. Ang ilan sa mga improvisasyon ay lumihis sa script at natapos ng walang kabuluhan. Sa wakas ay si Daisy na. Isa siyang cancer patient base sa script. Sa pagharap sa diagnosis sa isang huling yugto, gusto niyang wakasan ang kanyang buhay upang makatakas sa sakit. Puno ng emosyon si Daisy. Nakatayo siya sa gilid ng bintana na walang laman ang mga mata at nagsimulang bigkasan ang kanyang mga linya. Biglang sumulpat ang propesor na gumanap bilang doktor at sinabing nagkamali sila ng diagnosis. Wala siyang cancer. Napahinto si Daisy dahil hindi iyon bahagi ng script. Iyon ay isang pagbabago. Nagulat si Daisy but then asked, "Nagbibiro ka ba?" Kabanata 1787. Sumagot ang doktor, "I'm sorry, ma'am. Ang pasyente ng cancer ay may parehong pangalan tulad mo, at pinaghalo ito ng nurse. Please bumaba ka na." Bumaba si Daisy mula sa gilid ng bintana at humarap sa doktor, pinipigilan ang kanyang emosyon. "Nagkamali ba talaga? Pero bakit parang namamatay ako?" Ang ikalawang bahagi ng pangungusap na iyon ay nagulat sa propesor. Sinuri ng propesor, na wala sa entablado, ang script at napagtanto na nagawa ni Daisy na ibalik ang kwento. Sa orihinal na script, ang karakter ay isang huling yugto ng pasyente ng cancer. At base sa kwento, walang pagkakamali. Sasabihin ng doktor na may pagkakataon siyang mabuhay at mabubuhay, para lang matigil ang pasyenteng nagsusumikap na wakasan ang kanyang buhay upang magpatuloy ang kwento. Hindi sinunod ng doktor ang script at sinubukang guluhin ang performance ni Daisy.
Hindi lang mahusay na nag-improve si Daisy, ngunit nagawa rin niya ito sa paraang may pagpapatuloy ang kwento batay sa script. Iyon ay isang bagay na hindi magagawa ng karamihan sa mga estudyante. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling lumihis sila mula sa script pagkatapos ng mga pagbabago, susubukan nilang ibalik ito ngunit kadalasan ay ginulo ng mga propesor. Naalala ni Daisy ang orihinal na kwento matapos maputol at ipagpatuloy ang kwento, kaya namangha ang mga propesor. Sa huli, nagawa niyang tapusin ang kwento ngunit gumawa ng ilang pagbabago. Siya ay gumaganap bilang isang pasyente ng kanser. Ang script ay higit pa sa monologo ng isang pasyente, ngunit binago niya ito sa isang paghihikayat sa mga pasyente na mabuhay araw-araw ng lubos. Nang matapos ang pagtatanghal ay umalangaw-ngaw ang palakpakan. Pawisan at malagkit ang mga palad ni Daisy dahil hindi ito madali para sa kanya. Binigyan siya ng mga propesor ng propesyonal na pagganap ng 75 puntos sa kabuuan. Masyadong tensyonado si Daisy pagdating sa improvisasyon at hindi niya nakontrol ng husto ang emosyon ng karakter, ngunit 75 ang naglagay sa kanya sa tuktok ng kanyang klase. Lumabas si Daisy sa hall at sumandal sa dingding para tuluyang kumalma. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Freya. Hinintay siya ni Freya sa malapit na silid-aklatan, at nagmamadaling nakarating si Daisy, humihingal at humihingal. Anong nangyari, Freya? Kinuha ni Freya ang isang dyaryo sa kanyang bag at iniabot sa kanya. Nakita ko sa library. Mukhang hindi tama ito. Binasa ni Daisy ang papel, hiniling ni Miss Goldman sa isang server na i-frame si Miss Livingston para sa pagnanakaw ng isang kwintas upang siya ay maging kaaway ng pamilya. Sinabi pa ni Miss Goldman na wala siyang pakialam sa maharlikang pamilya ng Yaramore. Natigilan si Daisy nang makita iyon. Iyon ay hindi lamang isang pag-atake sa kanya, ito ay isang pag-atake sa buong pamilya ng Goldman. Nakatayo si Freya. Daisy, grabe ang epekto nito sa pamilya mo. Kailangan mong kausapin ang iyong mga kapatid tungkol dito. Si Zenobia ay malupit sa paggawa nito. Ibinaling niya ang lahat ng atensyon sa mga Goldman, at ang mga tao ay magsisimulang mag-isip-isip, lalo na kapag ang mga race ay dinala sa larawan. Sa nakita ng mga tao, gaano man kalakas ang mga Goldman, hindi sila makakasali sa mga usapin ng ibang bansa. Ito ay magiging isang sensitibong issue at makakatanggap ng malakas na pagsalungat kung ito ay may kinalaman sa politika. Hindi lamang iyon ngunit ang mga Hathaway ay mahihila dito dahil din sa mga Goldman. Dahil ang mga Hathaway ay sapat na mayaman upang sakupin ang bansa, sila ay humihikayat ng galit ng publiko. Kabanata 1788. Palaging may dumi sa likod ng dakilang kapangyarihan, at kahit na sa nakaraan, hindi ito natapos ng maayos para sa mga paksang may higit na kapangyarihan kaysa sa pagdurog ng papel ng Haring Daisy, na mukhang galit. Sa meeting room ng White Ivy Palace, tinalakay ng mga ministro kung ano ang iniulat ng mga media outlet sa isang seryosong paraan dahil ito ay isang malaking isyu. Nagkaroon sila ng magkakaibang pananaw dahil inakala ng ilan na ito ay sadyang pagtatangka na sirain ang ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, habang iniisip ng iba na sinusubukan ni Slakova na makisangkot sa kanilang bansa. Kinuha ni King William ang kanyang tasa at humigop ng mainit na tsaa. Nagpatuloy ang daldalan hanggang sa ibinagsak niya ang tasa. Nagkaroon kaagad ng katahimikan. Pinagkrus ni Haring William ang kanyang mga daliri, inilagay ang mga ito sa mesa, at sinabing may stoic na ekspresyon, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, ngunit inaabot mo ang mga dayami sa pamamagitan ng pag-iisip na sinusubukan ng mga tao na makisali sa ating politika batay sa balitang ito, ulat. Kamahalan, kahit na wala itong mapatunayan, dapat tayong mag-ingat sa relasyon ng Goldmans at ng Hathaways. Napapikit ang hari, are you trying to say that the Hathaways are linked to this? Maingat na sinabi ng ministro, nag-aalala ako na totoo iyon. Tumawa si King William. Kung makakapag-ambag ka ng malaking halaga para sa ating depensa sa paggawa ng mga kagamitan at mga barkong pandigma, at kung maaari mong bayaran ang kalahati ng pambansang buwis na binayaran ng mga Hathaway, sasang-ayon ako sa iyong pahayag. Ang ministro ay sumigaw pagkatapos noon dahil ang mga Hathaway ay nag-ambag ng malaking halaga sa kanilang militar at halos ang ministro ng pananalapi. Kung nasaktan nila sila, ito ay magiging kapahamakan sa mga tuntunin ng mga benepisyo. Ang hari ay lubos na nag-isip ng mga benepisyo, kaya hindi niya hahayaang anumang bagay na banta sa mga Hathaway. Kaya, ito ay magiging isang dead end kung sila ay hamanin ng mga ito. Mag-isang nakaupo sa meeting room si King William pagkatapos ng meeting. Pumunta si Paul sa gilid niya. Kamahalan,
Kinapa ng hari ang kanyang mga buko sa mesa bago nagtanong, ano sa palagay mo ito? Huminto si Paul ng ilang segundo, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at sumagot, mayroon kaming mahalagang relasyon kay Slakova. Kahit na nasangkot ang mga Goldman sa Royals, hindi ito nangangahulugan na makakaapekto ito sa ating politika. Ito ay magiging mga personal na bagay. Personal na bagay. Kumunat ang noo ng hari, saka dinampot ang kanyang tungkod at dahan-daang tumayo. Is this related to Knowles and the Goldman girl? Humalaklak si Paul. May malaking pagtatalo sa pagitan ni na Miss Livingston at Miss Vanderbilt. I guess the media just made it into a bigger deal than it actually is. Tumango si King William at hindi nagsalita. Lumabas siya ng kwarto kasama si Paul at nakita niya si Diana na naglalakad palapit sa kanila. Tumango si Paul sa kanya. Tumigil si Diana. Pare, gusto kitang makausap. Tiningnan siya ni Haring William at sinabing, tere na sa pag-aaral. Pagkatapos nilang pumasok, isinara ni Paul ang pinto at naghintay sa labas. Umupo si Haring William sa sopa at ipinatong ang kanyang tungkod sa gilid. Sige na, huminga ng malalim si Diana. Diretso lang ako sa punto. Nawalan ako ng kontak kay Knowles. Nagulat si King William. Ano, pumunta si Knowles kay Honiston, at hindi ako makausap sa phone niya. Baka magka-problema siya. Umupo si Diana sa tapat niya at hindi maitago ang kanyang pagkabalisa. Tinanong ng hari, ano ang ginagawa niya sa Honiston? Natahimik si Diana bago sumagot, hindi ko alam, padre. Anak ko si Knowles, kapag may nangyari sa kanya doon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Diana, huminahon ka, payo ni Haring William. May ipapadala ako kay Honiston para malaman kung kumusta siya. Apo ko siya, hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Kabanata 1789. Tanong ni Diana, paano kung may nangyari na talaga? Giit ni Haring William, walang mangyayari. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dahan-daang tumayo si Diana. Pare, ano ang gagawin mo kung may gumawa ng isang bagay kay Knowles? Huminto si William, pagkatapos ay nagpatibay, hindi ko sila hahayaang makawala dito. Kumunat ang gilid ng labi ni Diana. I hope you will put the words into action. Lumabas siya ng silid, pumasok sa pangunahing bulwagan, at nabangga si Zenobia, na nakangiti at mukhang nasa mabuting kalagayan. Mr. Knowles, nandito ka ba para makita ang kamahalan? Walang ekspresyong tumingin sa kanya si Diana. Minamaliit kita. Mr. Knowles, lahat ng tao ay may suot. Biktima ako dito. Ang taong naglalaro ay ang babaeng Goldman na iyon. Tumayo si Zenobia sa harap ni Diana at idinagdag, Mr. Knowles, hinahanap lang kita. Kung hindi iginagalang ng mga Goldman ang Royals, hindi rin nila igagalang ang mga Knowles. Kahit na mabait ka kay Daisy, kahit pakasalan niya si Knowles, maaaring bahagi lang ito ng plano nila. Ngumisi si Diana, ano sa tingin mo ang gusto nila sa atin? Hindi iyon nagustuhan ni Zenobia. Hindi ako makasigurado. Ang alam ko ay ako ang pinakamahusay na kandidato para tulungan ang mga Knowles na tumayo sa matatag na lupa. Nang makita kung gaano tiwala si Zenobia, lalong lumakas ang pagkasuklam ni Diana sa kanya. Ang ibig sabihin ng sinabi ni Zenobia ay mababa ang tingin niya sa anak. Naisip niya na ang kanyang anak ay hindi sapat upang bigyan ang mga Knowles ng magandang katayuan at nagmamadaling magpakasal kay Daisy. Tumawa si Diana. So, you think that my son needs your help? Sumagot si Zenobia, kung handa siyang tanggapin ito. Tumigil sa pagngiti si Diana. Hindi kailangan ni Knowles ang tulong mo. Para malanawan, hindi niya kailangan ng tulong ni Newman. Alam mo ba kung bakit si Daisy ang pinili niya imbes na ikaw? Iyon ay dahil kahit papano ay naniniwala si Daisy sa kanya at naiintindihan siya. Sa kabilang banda, ikaw ay mayabang ngunit walang tao. Maaari mong ipagpatuloy ang pagmamalaki, ngunit sana ay hindi mo ito pagsisihan sa hinaharap. Sinaman siya ng tingin ni Diana at umalis pagkatapos niyang mabangga ang balikat niya. Galit na galit si Zenobia sa sinabi ni Diana na naging purple ang mukha niya. Kinabukasan pagkatapos lumabas ang balita, naging usap-usapan sa kolehiyo si Daisy dahil alam ng lahat ang tungkol sa dispute nila ni Zenobia. Si Zenobia ang bullied na partido sa kanilang mga mata. Kabanata 1770. Na-curious si Freya, pero kapatid mo siya, hahayaan mo ba ang mga reporter na gawin ito sa kanya? Euro, binitawan siya ni Wayla na may kalmadong mga mata at nakangiti. Miss Pruitt, hindi mo ba naisip na medyo ironic ang sinabi mo? Nagulat si Freya,
Tumingin si Waylon sa mga tao at sinabing, sa tingin mo ay sobra-sobra para sa kanya ang sobrang proteksyon namin ni Colton, pero ngayon gusto mo akong tulungan siya. Hindi niya matututunan kung paano lutisin ang mga problema sa ganitong paraan. Nagulat si Freya dahil hindi niya inaasahan na maaalala ni Waylon ang sinabi niya dati, ngunit higit sa lahat, nakinig siya. Ibinuka niya ang kanyang mga labi. I mean only on certain aspects, like her own marriage and friends. Hindi sila dapat makialam sa mga iyon. Itinagilad ni Waylon ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Parehas lang naman diba? Natigilan si Freya. Sa sandaling iyon, ang boses ni Daisy ay nanggaling sa gitna ng karamihan. Kung sa tingin mo ay nagkasala ako, makikipagtulungan ako sa pulisya upang mag-imbestiga at hindi hayaan ang mga chismis na magdesisyon sa aking pagiging inosente. Sa pagnanakaw naman, malinis ang konsensya ko. Malakas at mahinahon ang boses ni Daisy. Kinuha niya ang microphone at tumingin ng diretso sa camera. Zenobia Livingston, kung pinapanood mo ito, kailangan kong sabihin sa iyo na huwag magdulot ng kontrobersya tungkol sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Goldmans at Yar Amor. Hindi pa namin sinabi ang alinman yan. Ikaw naman, hindi ka dapat magsimula ng chismis tungkol sa pamilya ko dahil lang sa Diyos apong babae ka ng hari. Mababa ang tingin namin sa iyo, hindi sa royals. Salamat. Ibinalik niya ang mikropono sa reporter, na natigilan sa kinatatayuan, at lumabas mula sa karamihan. Natigilan ang lahat ng mga reporter. Ang mga Goldmans ba ay mayabang, o si Miss Livingston ang nagsimula ng chismis? Wala silang clue. Nagulat din si Freya. Iyon ba ang tamang gawin? Ibig sabihin, hayagang hinahamon ni Daisy si Zenobia. Napangiti si Waylon. Mabait si Daisy, pero hindi ibig sabihin ay wala na siyang init ng ulo. Pinanood ni Zenobia ang video sa hotel, kaya narinig niya ang lahat ng sinabi ni Daisy. Isinara niya ang kanyang laptop at mukhang hindi masaya. Ang tigas pa rin ng ulo niya kahit na corner na siya. Naisip ba niya na ang mga Goldman ay magmumukhang inosente sa kanyang mga salita? Ang pagsali sa mga royal ay isang malaking isyo. May kumatok sa pinto, at binuksan ng sekretarya ang pinto, mukhang malungkot. Ma'am, we have news from home. Kumunat ang noo ni Zenobia. Ano yon? Nagbaba ng tingin ng sekretarya. Pumunta si Knowles kay Honiston at nakipagkita sa vice-presidente. Biglang tumayo si Zenobia at sumigaw, bakit siya nariyan? Sabi ng sekretarya, hindi ako sigurado. Nalaman ko na lang after makatawag. Hindi maganda ang pakiramdam ni Zenobia tungkol dito. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono para kumpirmahin ang kanyang tiyuhin. Tito, ako po, anong sabi sa'yo ni Knowles nung nakilala ka niya? Nang marinig niya ang sinabi nito ay natigilan siya. Hindi siya makapaniwala. Nawala ba sa isip si Knowles? Paano niya napagbabantaan ang mga Livingston dahil sa ginawa ng kanyang ama? Naisip ba niya na ito ang magpapabagsak sa mga Livingston? Iyon ay isang biro. Samantala, ibinalik ni Waylon si Freya sa kanyang likod bahay. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt at sinabing, salamat, Mr. Goldman. Magkita na lang tayo. Bubuksan na sana niya ang pinto ng casual na ipinatong ni Waylon ang kanyang siko sa manibela at lumingon sa kanya. Nagpapasalamat ako sa iyo. Na-curious siya, kaya napatingin siya sa mga amber na mata nito. Para saan? Napangiti siya. For taking care of Daisy at the college. Ngumiti din si Freya. Ako na ang bahala kay Daisy dahil nangako ako kay Knowles na gagawin ko. Wala na.